Minsan sa buhay natin, may mga panahong tila napakabigat ng ating responsibilidad. May mga sandaling napapaisip tayo kung kaya pa ba natin. Sa mga sandaling iyon, nais kong ipaalala sa inyo ang isang talatang nagbibigay ng kapangyarihan at katiyakan. Sabi sa Josue 1:9, "Hindi ba kita inutusan? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o manghina, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta." Ang mga salitang ito ay sinabi ng Diyos kay Josue nang siya ay tumayong bagong pinuno ng Israel. Kalalabas lang nila sa disyerto. Namatay na si Moises. At ngayon, si Josue ang kailangang manguna sa mahigit 1,000,000 tao patungo sa lupang pangako. Isipin mo ang bigat ng responsibilidad na iyon. Kailangan niyang pumalit sa isang dakilang pinuno na si Moises. Kailangan niyang pamunuan ang isang bansang matigas ang ulo. Kailangan niyang humamok sa mga bansang mas malaki at mas malakas sa kanila. Sino ba ang hindi matatakot sa ganitong sitwasyon? Pero tingnan natin kung paano binigyan ng Diyos ng katiyakan si Josue. May 3 mahalagang bahagi ang kanyang mensahe. Una, hindi ba kita inutusan? Ipinapaalala ng Diyos kay Josue na ang Diyos mismo ang pumili sa kanya. At kung ang Diyos ang tumawag, ang Diyos din ang magbibigay ng kakayahan. Pangalawa, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Pansinin na ito ay utos, hindi mungkahi. Hindi sinabi ng Diyos na sana magpakatatag ka o subukan mong lumakas ang loob. Ito ay tiyak na utos na may kasamang pangako ng kakayahan. Kapag ang Diyos ang nag-utos, binibigyan niya tayo ng lakas para sundin ito. Pangatlo, huwag kang matakot o manghina sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Bakit hindi dapat matakot si Josue? Hindi dahil malakas siya, hindi dahil magaling siya, hindi dahil may karanasan siya, kundi dahil kasama niya ang Diyos saan man siya magpunta. Sa ating buhay ngayon, madalas din tayong nakakaharap ng mga sitwasyong tulad ng kay Josue. May mga responsibilidad na parang napakabigat. May mga hamon na parang imposibleng malampasan. May mga pagkakataong parang hindi natin alam kung paano magsisimula. Maaaring ikaw ay bagong promoted sa trabaho at natatakot ka sa mga bagong responsibilidad. Maaaring ikaw ay magulang na nag-aalala kung paano mo mapapalaki ng tama ang iyong mga anak. Maaaring ikaw ay estudyante na nangangamba sa kinabukasan. O maaaring ikaw ay leader sa simbahan na nahihirapang pamunuan ang iyong ministeryo. Ngunit ang pangako ng Diyos kay Josue ay pangako rin sa atin ngayon. 3 bagay ang dapat nating tandaan. Una, kung tinawag ka ng Diyos sa isang posisyon o responsibilidad, hindi ka niya pababayaan doon. Hindi siya nagbibigay ng assignment na hindi niya tutulungang tapusin. Pangalawa, ang katapangan ay hindi pakiramdam. Ito ay desisyon. Kaya nga ito ay utos. Hindi tayo dapat maghintay na mawala ang takot bago tayo kumilos. Dapat tayong kumilos kahit may takot dahil alam nating kasama natin ang Diyos. Pangatlo at pinakamahalaga, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay hindi lang nagbibigay ng mga utos. Siya mismo ang kasama natin. Sinabi niyang, kasama mo ako saan ka man magpunta. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa ating Ama sa panalangin. Makapangyarihang Diyos, aming mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo ngayon, dala ang aming mga takot at pangamba. May mga responsibilidad kaming tila napakabigat. May mga hamon kaming tila napakahirap lampasan. Ama, salamat sa iyong pangako na ikaw ay kasama namin. Salamat at hindi mo kami iniiwan para harapin mag-isa ang mga pagsubok. Salamat. At kung saan man kami magpunta, nandoon ka rin. Panginoong Jesus, tulungan mo kaming magpakatatag at lumakas ang loob. Sa tuwing natatakot kami, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin. Sa tuwing nanghihina kami, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming lakas.
Banal na Espiritu, bigyan mo kami ng tapang na harapin ang mga hamon sa aming buhay. Tulungan mo kaming tandaan na kung ang Diyos ang tumawag sa amin, ang Diyos din ang magbibigay ng kakayahan. Kung ang Diyos ang nag-utos, ang Diyos din ang magbibigay ng lakas. Panginoon, tulungan mo kaming kumilos kahit may takot. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong presensya higit sa aming mga kakayahan. At ipaalala mo sa amin, tulad ng iyong pangako kay Josue, na ikaw ay kasama namin saan man kami magpunta. Sa pangalan ni Hesukristo, aming dalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, mag-iwan ka ng amen sa comments. Kung may gusto kang ipagdasal din namin, ilagay mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, anuman ang kinakaharap mo ngayon, gaano man kabigat ang responsibilidad, gaano man kalaki ang hamon, may Diyos kang kasama. Hindi niya sinabi na magiging madali ang lahat. Hindi niya sinabi na mawawala lahat ng problema. Ang sabi niya, kasama mo siya saan ka man magpunta. At iyan ang dahilan kung bakit pwede kang magpakatatag at lumakas ang loob.